Alam niyo, sa Pilipinas, may isang spiritual figure na talagang kakaiba. Hindi siya propeta, hindi rin siya sugo. Ang tawag sa kanya at ang tawag daw sa kanya ng Diyos ay calling. Ito raw yung eksaktong mga salitang narinig niya mula sa Diyos. At yung simpleng pangungusap na yan ang magiging susi natin para maintindihan yung buong ministeryo niya. So, sino nga ba itong si Narciso Olalo? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang calling? Well, dito pa lang sa simula, nililinaw na niya na iba siya. Mariin niyang tinatanggihan yung mga titulo na nakasanay na natin, tulad ng propeta o messenger. Agad niyang sinasabi, hindi ako yan. Kasi para sa kanya, ang isang calling ay simple lang, isang ordinaryong tao. Yun. Isang instrumento na direktang tinatawagan ng Diyos para maghatid ng mensahe o magpagaling. At paulit-ulit niyang diniin, yung kapangyarihan hindi galing sa kanya, kundi direkta mula sa itaas. Ngayon, pasukin naman natin yung pinaka-core, yung pinaka-sentro ng kanyang turo. Ito yung pundasyon ng lahat ng ginagawa niya. Ang pinakamalaking laban niya ay sa konsepto ng paniniwalang may kapalit. Ano to? Simple lang. Ito yung klase ng pananampalataya na parang business deal. Maniniwala lang ako sa iyo, Lord, kapag nakuha ko na yung hinihiling ko, at ito raw mismo ang salita ng Diyos na binigay sa kanya. Isipin mo, yan daw ang isa sa mga ayaw ng Diyos sa tao. Kaya ito yung pinakapundasyon ng teolohiya niya. Bawal ang conditional faith. Kaya malinaw na malinaw ang mensahe niya. Kung gusto mo ng himala o biyaya, ang pananampalataya mo ay dapat buo. Walang hinihintay na kapalit. Kasi kapag tinrato mo raw ito na parang transaksyon, wala talagang mangyayari. So paano ba niya isinasabuhay itong doktrina na to? Dito na nagiging moderno ang pamamaraan niya. Sa pamamagitan ng live stream. Oo, sa live stream. Dito dumudulog yung libo-libo niyang tagasunod para humingi ng tulong. Mula sa mga simpleng sakit hanggang sa mga malubhang kondisyon, lahat dinadaan sa online. At may pattern yung mga healing session niya ha. Una, hihingi ng basbas ang follower, madalas para sa mga bagay tulad ng langis o kalamansi. Pangalawa, eto na yung crucial part. Palaging may paalala. Naggagana lang ito kung totoo at walang kondisyon ang paniniwala nila. At pangatlo, inaasahan na babalik sila sa livestream para ibahagi ang kanilang mga kwento ng paggaling. At yung mga testimonyang ito, grabe! Ito yung nagiging ebidensya para sa mga followers niya. May kwento ng isang babae na halos 8 taon nang hindi magkaanak, pero pagkatapos daw maniwala, nabuntis. May mga paso na gumaling, may mga bukol na kasing laki ng daliri na bigla na lang nawala. Pero hindi lang puro pagpapagaling yung ministry niya. Isang napakahalagang bahagi ng papel niya ay yung pagwawasto o sa pananaw niya, pagtatama ng mga maling paniniwala. At kitang-kita yan sa isang encounter niya sa livestream. May isang follower, si Simplicio, na nagsabi, "Yung pananampalataya ko ang nagpagaling sa asawa ko." Dito nagkaroon ng conflict kasi ayon sa doktrina ni Olalo, hindi yan pwede. At naging prangka ang sagot ni Olalo. Ang banat niya kay Simplicio, "Ikaw nga mismo hindi mo napagaling sa sarili mo eh." Aray, di ba? Ginawa niyang ehemplo yung katotohanan na si Simplicio mismo ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong na para kay Olalo ay patunay na hindi sapat ang faith ng isang tao para magpagaling ng iba. Kaya yung aral niya, napakalinaw. Ang pananampalataya, personal yan. Para sa sarili mong kaligtasan, para sa sarili mong paggaling. Hindi ito pwedeng i-transfer na parang load. Mahigpit niyang ipinatutupad ang panuntunang yan. At consistent siya dito. May isang lola na humingi ng tulong para sa apo niyang kinukumbulsyon. Ang sabi ni Olalo, ang paggaling ng bata ay nakasalalay sa pananampalataya ng nanay niya, hindi ng lola. Kailangan laging direct. Siyempre, dahil sa mga ganitong pamamaraan, hindi maiiwasan yung mga kritiko. At ang pinakamadalas na akusasyon sa kanya, huwad na propeta daw. Pero ito ang ginagawa niya. Ibinabalik niya ang tanong sa kanila. Ikinukumpara niya ang sarili niya sa mga relihiyosong leader na bumabatigo sa kanya. "Saan galing ang salita niyo?" tanong niya. "Paano kayo sa pera? Ano ang inaangkin niyong kapangyarihan?" Sa paraang ito, sinasabi niyang sila ang tunay na mapanlinlang. At may kasabihan pa siyang binagamit, "Ginigisa ka nga sa sariling mantika." Ang ibig sabihin niya rito, yung mga religious groups daw na kumukolekta ng pera, ginagamit yung pera mismo ng mga miyembro para pagsamantalahan sila.
So sa huli, yung buong kwento ng calling ay nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Sa isang mundo na punong-puno ng iba't ibang paniniwala, ano nga ba talaga ang tunay na sukatan ng pananampalataya?